VP Sara Duterte, meron po akong mahalagang mensahe para sa inyo. Pero mga Kanoypi, basahin muna natin ang mensahe rin para sa atin sa sambayan ng Pilipino nitong si VP Sara. Ito yung statement niya, nabasa ko sa FB page niya kanina. So ito, the people gathered in EDSA today reflect a growing sentiment that I have consistently expressed since 2024. This administration has been defined by poor governance and its failure to acknowledge and address the country's real problems. While countless of our kababayans struggle with rising prices, job insecurity, and the increasing cost of daily life, the President has remained detached from the hardships confronting Filipinos. Instead of confronting these challenges with solutions, the administration has chosen to silence dissent under the guise of accountability. It has weaponized the justice system by filing cases against and imprisoning individuals who dare speak out against alleged corruption and abuses in Malacanang. Question the administration's competence or criticize the President, including allegations concerning his drug use. Such actions raise serious concerns about the state of free expression, democratic accountability, and the shrinking space for legitimate political dissent. The President's failures of character and leadership have fostered an increasingly oppressive political environment. A government that answers criticism with intimidation undermines the very democratic institutions it is sworn to protect. This is no longer a matter of politics, it is a matter of the honor of the state and the future of a people who continue to bear the weight of economic hardship while their voices are increasingly met with repression. Grabe, no? Talagang sinasalamin itong si VP Sara ang sentimiento ng mga ordinaryong mga Pilipino, yung talagang kumakayod sa araw-araw, mga minimum wage earners, mga lumalaban ng patas, para lang nakawan tayo ng mga buhayang to, para lang talagang pagtakpan nila ang anomalya dyan sa flood control scandal na yan. The biggest scandal in Philippines history, no? Grabe talaga ang kakapal ng mukha ng mga ito. At ang administrasyong bulok na ito, tila nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan sa dami ng mga nakawan nangyayari sa ating gobyerno. Pilit nilang dinadiversion tactic yung style nila Merong silang bagong pupukulin na issue para nang sa ganon, baka makalimutan natin lahat yung usapin ng flood control. Yan ang taktika na pilit nilang ginagawa sa tingin ko. At talagang mga Pilipino, sawa-sawa na. Kaya nga sabi ni VP Sara nga, yan nga yung rally kanina yung sa INC. Actually ngayon parami ng parami yung mga tao. Talagang nakikita ko ngayon, nagdadagsaan pa rin kahit gabi na dyan. Talagang hindi na mapigilan yung parang galit na talaga mga Pilipino Imagine niyo, sanggol pa lang meron ng utang na 165,000 more or less, no? Base sa 16 trillion mahigit na utang ng ating bayan ngayon, no? Base yan sa sinabi ni Attorney Rowena Guanzon, Grabe, no? Talagang sanggol pa lang, musmus pa lang, ang laki na ng pagkakautang. Saan kayo nakakita nun? Talagang napakasama, in short, ng kalagayan ng bansa natin. Papunta na tayo sa bangkarote. Kawawa mga anak nyo. Kawawa pati anak ko. Kawawa ang mga future generations natin pagka hindi tayo nagsalita At talagang eto na yung panahon talaga na talagang hindi na makapagpigil na mag-express ng kanilang sentimiento ang mamamayang Pilipino. Walang nagpapunta sa kanila, walang nagbabayad sa kanila, talagang mga kusang loob nila. Talagang nagpupumiglas na yan ang nakikita ko At ito nga, kahit si VP Sara, kita niya yung nagiging pambabraso ng palasyo sa mga nagsasalita para sa katotohanan. Example, si Senator Marcoleta at yung iba pa mga pro-Duterte supporters na talagang gusto lang naman nila maging accountable yung mga may sala sa flood control. Pero paborito ng administrasyong bulok na ito na gamitin yung taktikang diversion tactics, no? Gumamit ng mga ibang issue para ilihis ang importante mga usapin sa bayan natin. At kahit magbayad pa ng mga vlogger, no? Tulad ng itong si Haring Becky na patuloy ang pagbanat ngayon, pero isa naman malaking ugok dahil nga bayad at yan nga, talagang kakampi siya sa mga magnanakaw, no? Kaya ito mga Kanoypi, ang gusto ko lang sabihin kay VP Sara, it's my turn, no? Na gusto ko sabihin sa inyo, VP Sara Duterte, na mag-abang-abang lang kayo at sana maging alerto kayo
At yun, hindi natin alam kasi kung itong si BBM matauhan at baka mamaya biglang mag-decide siya na mag-resign at ikaw ang next in line, no? Pangalawang pinakamataas na posisyon sa gobyerno natin, ikaw VP Sara. At hindi natin alam kung ikaw na ang susunod na maupo kung sakaling mag-resign nga itong si BBM, kung siya ay voluntaryo mag-resign. At sa palagay ko maraming matutuwa. Isa na ako dyan, VP Sara. Dahil matagal na namin hinihintay ang pagbabago eh. Matagal na namin hinihintay, VP Sara, na makaahon tayo sa kumunoy ng kahirapan. Para tayong pilit na lumalangoy paakyat ng dagat habang nalulunod na tayo sa ating pagkalugmok eh. Bagsak na bagsak ang ating ekonomiya, bagsak na bagsak ang ating turismo, at ang mga bilihin naman pataas ng pataas. So VP Sara Duterte, maghanda ka na, yan ang masasabi ko sa iyo VP Sara. Dahil hindi natin alam, baka mamaya ang Panginoon ay kumilos, no? Kahit pagano kalalakas ang puwersa ng mga buhayang yan, ng mga makapangyarihan sa ngayon sa gobyerno, pag ang Panginoon ang kumilos, walang makakapigil dyan. Kahit ano pang bilyones, trilyones ang pakawalan nila, di ba? Dahil ang taong bayan din, we're in a democratic country. Philippines is democracy, no? Yan ang nagpapatunay talaga na ang tao merong karapatan magpahayag ng kanyang ekspresyon. Hindi tayo pwedeng pipigilan lang at tatakot-takutin. Ang Pilipino likas na matatapang yan na magsalita kapag may nakikita silang kamalian sa lipunan. So kahit pa sa history natin, i-trace nyo pa kahit dyan kala General Luna. Ayaw namin ng mga traidor na politiko. Ha? Kaya ito, VP Sara, maghintay ka lang dyan, stay put ka lang, at naka-backup naman ang milyong-milyong Pilipino para sa'yo. Napakarami namin na sumusuporta sa'yo kung sakaling magkaroon ng change of leadership, kung magboluntaryong mag-resign itong si BBM. So yan, hanggang dito muna tayo mga Kanoy P. Lagi ko lang kayong i-remind, walang sawa na maging makabayang kayo, lalo sa panahon ngayon. Ha? At hindi magtatagal, ang Pilipinas din ay magiging katulad ng Singapore o higit pa. So hanggang sa muli, ang inyong pinakasiga sa lahat ng mga siga, Tigasing Noy P. Naman sa mga tulong, mga tulong na ibinibigay natin, walang trabaho ngayon. Trabaho? Doon sa nakita Saan nga? natin. Saan? Maano? Masama tayo sa... Ba't kami masasama dyan? Ikaw lang. Ano? Doon yung mga yung mga nakita Saan natin. nga? Wala.